Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng high school league, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan nyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisahan na natin ang chapter 139 ng International League. Nagpakitang gilas na nga itong si Rukawa sa mga malalaro ng Ryukufu nang nilusutan nito ang depensa ni Michael at pinuntusan naman at kinuhaan pa ng foul itong depensa ni Tochiya na labis na ikinatuwa talaga ng buong tagahanga ng Shouko. Habang itong si Hanamichi naman ay nagawang makuha ang rebound laban kay Michael at Hikaru. At nang nakababa na si Hanamichi galing sa rebound, hawak-hawak na nito ang bola. Ayos! Nakuha na naman ni Hanamichi ang rebound! Ibang klase ka talaga! Napakataas ng talon mo! Yan ang sigaw ni Kogure. Hoy Hanamichi! Ipasa mo na ang bola, dali! Baka makuha pa yan sa'yo! Kailangan makagawa tayo ulit ng puntos dito! Yan naman ang sigaw ni Ayako na naging dahilan para mabilis niyang ipasa ang bola papunta kay Mitsui. At nang hawak na ni Mitsui ang bola, agad naman itong pumesto sabay talon at tira ng isang tres. At sa pagkakataon na to, wala na nakasabay pa sa kanya. Kaya naman, naipasok ni Mitsui ang bola sa kanilang basket na naging dahilan para maitasan nila sa 4 na puntos ang kalamangan sa Ryukufu na labis na ikinatuwa talaga ng buong tagahanga ng Shouko. Ang husay mo talaga, Mitsui! Hindi na sayang ang rebound ko at pagpasok ko sa'yo ng bola. Sobrang maaasahan ka talaga sa tres. Ngayon, tayo na ang lamang sa kanila. Yan ang sabi ni Hanamichi. Ayos! Tayo na ang lamang sa Ryukufu. Sige, Shouko! Galingan nyo naman sa depensa. At huwag nyo silang hahayaan na makapuntos pang muli sa inyo. Panatilihan nyo na ang kalamangan sa kanila. Go, Shouko! 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 Yan ang sigawan ng mga tagahanga ng Shouko. Yan ang sinasabi ko na kahit dalawa lang ang shooter ng Shouko, basta nandito si Hanamichi sa ilalim ng basket, siguradong gagana ang aming plano. Yan ang sabi ni Coach Hansai. Tama ka nga, Coach Hansai. Kay Hanamichi pa lang nahihirapan na sila ng sobra. Paano pa dito kay Mitsui? Napakausay talaga ng solid Shouko. Yan naman ang sabi ni Ayako. Sa kabilang banda naman, si Coach Eri ay biglang tumayo at lumapit sa committee para humingi ng isang timeout na naging dahilan para pumito ang referee. Timeout! Ryukufu team! Ang mga malalaro ng magkabilang kupunan ay magsibalik na muna sa kanilang bench! Yan ang sigaw ng referee habang si Coach Eri naman ay nakaharap na nga sa kanyang mga malalaro. Ryukufu! Ano bang ginagawa nyo? Bakit gumagawa kayo ng mga play na wala sa ating plano? At ikaw, Hikaru, bakit ka nagpapatalo sa ilalim ng basket? Kahit ikaw, Michael, bakit ba hindi mo magawang talunin ng Hanamichi na yun sa itaas? Yan ang sabi ni Coach Eri na talaga namang medyo naiinis na. Habang itong si Coach Sensei naman ay bigla nagsalita ng mahinahon. Mga bata, wala na ako masasabi pa sa inyong laro dahil magaganda naman ang ipinapakita niyong laro sa laban na to. Ngunit, tama nga itong si Eri. Bakit ba parang kakaiba ata ang inyong laruan ngayon? Hindi naman ganyan ang inyong ipinapakitang laro sa dalawang kupunan na nakalaban natin sa ligang ito ah. Pero ngayon, bakit parang nahihirapan kayo sa Shouko? Ano ba ang meron sila na wala ang ating unang nakalaban? Yan ang sabi ni Coach Sensei. Coach, wala namang bago sa mga kalaban namin ngayon. Pero ito may pulang buhok. Kakaiba ang kanyang stamina. Hindi ka panipaniwala ang kanyang bilis at lakas sa pagtalon. Ibang klase talaga ang may pulang buhok na yan. Yan ang sabi ni Hikaru. Tama nga si Hikaru, Coach. Ito may pulang buhok ang nagpapahirap sa amin. Lalong-lalo na sa ilalim ng basket. Ang taas niyang tumalon at ang hirap niyang sabayan sa rebound. Yan naman ang sabi ni Kaoru. Habang itong si Michael naman ay hindi kumibo. At napapaisip na lang ito sa kanyang sarili. Dahil na nga sa ginagawa na siyang bata nitong si Hanamichi sa ilalim ng basket. Nakakainis ka, Hanamichi ka. Hindi ko inaasahan na mahirap ka pala talagang kalaban sa ilalim ng basket. Tama nga ang pinsan mo na dapat mag-ingat ako sa'yo. Dahil kapag nagkamali ako ng bangga sa'yo, siguradong kakainin mo ako ng buo. Pero kahit na ganun pa man, parang mas gusto ko ang ganitong laban. Exciting at mas mailalabas ko ang aking totoong laro sa laban na to. Ngayon, humanda ka na, Hanamichi Sakuragi.
Dahil pagtapos ng timeout na to, sisiguraduhin ko sa'yo na ako naman ang kakawawa sa'yo. Yan ang sabi ni Michael sa kanyang sarili na talaga namang nakatingin kay Hanamichi. Sa kabilang banda naman, dumako naman tayo sa panig ng Shouko. At dito ay masayang sinalubong ni Ayako ang kanilang mga manlalaro. Nice one mga kasama! Ngayon, tayo na alamang sa Ryukufu. Ipagpatuloy nyo lang yan para mapunta sa atin ang unang half na ito at hindi na nila magawa pang makahabol sa second half. Yan ang sabi ni Ayako. Dagdag pa ni Fujima. Tama ang sinabi ni Ayako. Maganda ang ginagawa niyong laro at dapat nyo lang itong ipagpatuloy. Kailangan nyo lang magtiwala sa isa't isa. Katulad ng ginagawa nila Hanamichi at Mitsui. At kung magpapatuloy ang ganitong laro ninyo, sinisigurado ko sa inyo na tayo ang mananalo sa laban na to. At bago matapos ang unang half na to, siguradong tambak sa atin ang mga manlalaro ng Ryukufu. Yan naman ang sabi ni Fujima nang bigla nagsalita si Coach Ansai. Kayong 5, Mitsui, Akagi, Ryota, Rukawa, at Sakuragi. Natutuwa kami sa ipinapakita niyong laro at dahil sa maganda ang laro ninyo, nagawa niyo na silang lamangan ng 4. Subalit, hindi dapat kayo maging kampante porket nakalamang na tayo sa kanila. Tandaan nyo, maaari pa din tayo maging tagilid sa laban na to. Lalo na ngayong unang half, hindi pa natin alam kung ipinakita na ba talaga nila ang kanilang totoong laro o baka nakikiramdam pa lang sila at sa second half pa nila seseryosoy ng laban na to. Kaya naman, mag-iingat kayo at hanggat maaari, kunin na natin ang kalamangan sa kanila at tambakan sila ng malala sa unang half na ito para pagdating ng second half, hindi na tayo mahirapan pa sa kanila. Yan ang sabi ni Coach Ansai. Ano tatang? Tagilid? Anong ibig mong sabihin? Di ba nga nakalamang na tayo sa kanila? Kaya naman, hindi ka na dapat mangamba pa dyan dahil tayo na mananalo sa laban na to. At sisiguraduhin ko sa'yo na sa unang half na to, tatambakan namin sila ng malala. Yan ang sabi ni Hanamichi na bigla nagsalita si Mr. Smith. Tama nga kayo ng dinig Hanamichi. Maaari pa tayo maging tagilid dito. At kahit lamang pa tayo sa kanila ng 4 na puntos, hindi pa din dapat tayo maging kampante. Tandaan nyo, unang half pa lamang ito. At tignan nyo ang kupunan ng Ryukufu. Hindi man lang sila natataranta. Bagkos, nakafocus pa din sila sa laro. At tignan nyo ang kanilang coach na si Coach Sensei. Hindi ko man lang ito nakikitaan ng kahit na anong senyales ng pagkatakot. Dahil nakakalamang na tayo sa kanila. Karaniwan kasi sa mga manlalaro at mga coach, natataranta na dahil sa natambakan na sila ng kalaban. Pero itong si Coach Sensei, hindi ko man lang makitaan ng kaba sa dibdib. Mukhang may plano ito laban sa atin ah. Yan ang sabi ni Mr. Smith. Ganun ba tandang bigote? Hindi sila nag-aalala na matatalo sila sa laban na to? Bagkos, buo pa din ang loob ng Ryukufu na magagawa pa din nilang makabawi sa unang half na ito. O sige, kung ganun ang kanilang pananaw, pues tara na at bigyan natin sila ng takot sa kanilang mga dibdib. Ngayon Shouko, tayo ang mananalo sa laban na to. At bago matapos ang unang half na to, sisiguraduhin natin na panghihinaan na sila ng loob sa laban. At ipakita natin sa buong tagahanga at manlalaro ng Ryukufu na walang sino man ang makakapigil sa kupunan natin. Yan ang seryosong sabi ni Hanamichi na biglang pumito ang referee. Tapos na ang timeout! Magsibalik na ang mga manlalaro ng bawat kupunan sa loob ng court dahil magsisimula na ulit ang laban. Yan ang sigaw ng referee. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Ryukufu ang bola at tinadala na ito ni Tochiya papunta sa kanilang basket. Okay mga kasama, ngayon tayo naman ang pupuntos at kukunin ulit natin ang kalamangan sa Shouko. Kaya naman, maganda na kayo. Hindi tayo magpapatambak sa kanila ng malaki dahil tayo ang tatambak sa kanila bago matapos ang unang half na ito. Yan ang sigaw ni Tochiya habang binabantayan ito ng mahigpit ni Rukawa. Tochiya, hindi kayo magtatagumpay sa plano ninyo dahil ang larong ito ay para sa amin. Kaya naman, sisiguraduhin namin na kami ang mananalo dito. Yan ang sabi ni Rukawa. Hindi pa tapos ang laban Rukawa at nagsisimula pa lang naman ang unang half na ito. Kaya naman, hindi ka dapat maging kampante. Yan naman ang sabi ni Tochiya nang bigla itong matake sa kanang depensa ni Rukawa. Habang si Rukawa naman ay patuloy lang sa pagdepensa kay Tochiya. Subalit, laking gulat ni Rukawa dahil bigla siyang in-screenan ni Kaoru ng sobrang higpit. Ano? Isang screen na naman? Paborito nila akong screenan na. Buisit, lagi na lang ako nabibiktima ng ganitong teknik. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili. Habang si Tochiya naman ay nakalusot na nga sa depensa ni Rukawa. Subalit, bigla din naman itong napahinto dahil agad siyang binantayan ni Mitsui. Shooter ka din pala Mitsui. Pero ang ipinagtataka ko, asa na ba yung isa mong kasamahan noon na shooter din na si Jin?
Tinaboy niyo na ba siya? Dahil sa ayaw mong masapawan ka niya sa Rainbow Area? Yan ang pagyayabang na sabi ni Tochiya nang bigla itong tumira ng napakabilis na tres. Habang si Mitsui naman ay hindi na nakaimik pa dahil sa biglang tira ni Tochiya sa kanyang harapan. Ano? Ang bilis ng tira na yun ah. Hindi ko inaakala na agad siyang titira sa aking harapan. Mukhang sinadya niya akong asarin para mawala ang focus ko sa kanya. Yan ang sabi ni Mitsui sa kanyang sarili. Habang ang bolang itinira ni Tochiya ay pumasok na nga sa kanilang basket na naging dahilan upang maibaba na agad nila sa 1 puntos ang kalamangan ng show ko sa kanila. Nalabis na ikinatuwa talaga ng buong tagahanga nila. Ayos! 1 tres na naman ang pinakawalan ni Tochiya. Mukhang naaamoy ko na kalamangan sa unang half na to ah. 1 puntos na lang Ryukufu. Siguradong atin na naman ang kalamangan dito. Pero bago ang lahat, dumepensa muna kayo. Huwag niyong hayaan na makapuntos ang show ko sa depensa niyo. Sige Ryukufu, ituloy niyo lang yan. Kailangan kayo manalo dito. Yan ang sigawan ng mga tagahanga ng Ryukufu. Sa kabilang banda naman, biglang tumitig ng masama si Tochiya kay Mitsui. Hoy Mitsui, nakita mo ba ang tirang yon? Wala kang ganon, dahil puro tsamba lang naman ang bitaw mo sa bola. At isa pa, siguradong wala ka ding laban kay Katsumi, dahil mas mahusay siyang bumitaw kumpara sa'yo. Yan ang sabi ni Tochiya. Ang yabang mo ungas, puro ka lang naman daldal. Pero sige, mas gusto ko yung ganyan. May thrill na kalaban. Ngayon, magsubukan tayo sa tres. Sama mo na yung ipinagmamalaki mong si Katsumi. Pagsasabayin ko kayong dalawa. Ngayon, tignan natin kung sino nga ba ang susuko sa ating tatlo dito sa Rainbow Area. Yan ang sabi ni Mitsui na talaga namang sobrang seryoso. At dito na nagtatapos ang Chapter 139 ng International League.